Ipinasok ng Sandigan Bayan ng not guilty o hindi pag-amin sa kasalanan para kay Senador Bong Revilla at sa kanyang kapwa-akusado matapos silang tumangging magbigay ng formal na sagot sa sakdal sa kanilang arraignment sa kasong malversation at falsification of public documents. Samantala, pinagbigyan ng korte ang hiling ng kampo ng senador na muling imbestigahan ang kaso. Narito ang detalye mula kay Kai Villan. Parehong tumangging maghain ng plea sa kanilang arraignment sa Sandigan Bayan sina dating Senador Bong Revilla at ang kapwa-akusado na si Juanito Mendoza, ang dating finance head ng Bulacan 1st District Engineering Office. Ang kaso ay may kaugnayan sa umano'y Ghost Flood Control Project sa Bulacan na nagkakahalaga ng mahigit 72 milyong piso. Dahil sa kanilang pagtanggi, ang korte na mismo ang nagpasok ng not guilty o hindi pag-amin sa kasalanan para sa dalawa. Kaya po hindi nag-enter ng plea si Senator Bong kasi po minimaintain niya yung position na kinu-question yung legality or validity ng information. And so para makapag-avail pa siya ng mga remedies. Sa kabila nito, nakakuha ng paborableng desisyon ang kampo ni Revilla matapos payagan ng korte ang kanilang motion for leave of court. Ibig sabihin, pinapayagan ng korte ang dalawa na makapaghain ng motion for reconsideration sa ombudsman hinggil sa kasong isinampa nito. Binigyan naman ng korte ang ombudsman ng 60 araw para maglabas ng desisyon. As we have maintained, meron pong violation po ng due process sa parte ni Senator Bong. Ayon sa tagapagsalita ng kampo ng dating senador, may tinatayang 700 pahina ng reklamo at mga dokumento ang hindi na ibigay sa kanila noon. Kaya't hindi ito nasagot ni Revilla sa preliminary investigation. Kaya humihingi siya ng pagkakataon na harapin itong mga charges na ito na hindi pinasagot sa kanya dati. Kumpirmado maghahain ng petition for bail ang kampo ni Revilla at itinakda ng korte ang deadline para dito sa Pebrero 20. Nakatakda naman ang pre-trial sa Marso 6 kung saan sinabing dadalo mismo si Revilla. Gayunpaman, hindi na ito sisipot sa mga preliminary conference at marking of evidence dahil technical na proseso na lamang ito ng mga abogado. Samantala, ayon kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, bahagi ng legal na proseso ang paghahain ng ganitong kahilingan o motion. Bago maharap sa korte, karaniwan munang isinusumite ang motion for reconsideration sa ombudsman. Dito humihiling ang akusado na muling tingnan ang desisyon o hakbang sa kaso. That's something that we will discuss with the Sandigan Bayan so we can harmonize. From my understanding, the MR has to be resolved before certain, so let's see. Para sa Diyos at Pilipinas ko, mahal kay Villan, SMNI News.